nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna Nako. sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects. Yan. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Nako po. Hindi para malaman ang buong katotohanan Yan. at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika. Nako, pahiya na naman ho itong si Jinky Luistro at yung mga miyembro ng Injustice Committee na kung saan gusto ho nilang ma-impeach itong si BP Sara. Sa mga isisiwalat itong si Congressman Egay Erice dito sa video na to, mabibigyang linaw na kung bakit yung mga congressman na yan, kagaya nitong si JJ Suarez, nitong si Kong Hoon, nitong si De Lima, nitong si Jinky Luistro, gusto ho nilang ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Dito rin ho sa video na to, sisegwayin ho natin itong larawan, itong siyempre hindi pa ho tayo tapos dito kay Franco Mabanta. Sinasabi ho kasi ni Auntie Claire, kaibigan ng mga Duterte, itong si Franco Mabanta. Hindi naman siguro natin may kakailan, nakakilala ng mga Duterte nitong si Tatay Digong, nitong si BP Sara. Hindi natin alam yung personal na relasyon nitong si Franco Mabanta sa mga Duterte. Pero ang ating sigurado dyan, karamihan ng mga tao na nakakasalamuhan itong pamilya na to, nagpapapicture. Kaya hindi ho katibayan na close itong si Franco Mabanta sa pamilya Duterte dahil lamang doon sa mga larawan na ipinakita nitong si Auntie Claire. Lahat po yun social gathering o kumbaga public events, yung mga larawan na nakuhanan nakasama ng pamilya Duterte ni Tatay Digong at itong si BP Sara, itong si Franco Mabanta. Pero dito ho mga kababayan, makikita ho natin ultimo aso nitong si Marcos Jr. Ultimo aso ni Marcos Jr. Kakilala ho itong si Franco Mabanta. Di ba? Yan ho kasi, yung tao madaling madaling ika nga picture-picture na magkatabi kayo, pero pagkakaso di ka kilala, sigurado kakagatin ka. Ganun lamang ho yung mga kababayan. Hindi mo naman maanin, mahihima-hima, sasagpangin ka niya. Di ba? Ganyan ho yung mga aso Pagka hindi ka nila kilala, sigurado babanatan ka yan. Pero ang tao, kahit na hindi ka kakilala, basta medyo nag-smile ka at gusto mong magpa-picture-picture, pauulakan ka niyan sa isang photo opportunity ka nga, di ba? Pero ang aso, ano to ka? Dito mga kababayan, dito pa lang masasabi na natin kung sino, hindi naman siya, inaano natin to si Franco Mabanta, hindi ho natin kilala yung mama na yan. Narinig nga lang ho natin pangalan niya dyan sa teklo niya na yan sa NBI dahil sa extortion. Di umano. Di po natin narinig talaga yung side niya. Malalaman ho natin ang buong katotohanan sa mga darating na panahon. Pero ngayong mga panahon na to, ang lumabas sa balita, nangingikil daw ho siya di umano ng ang kanyang grupo na nahuli dito kay dating Speaker Martin Romualdez ng daan-daang milyon para sa kanilang pananahimik. Ano ba nalalaman ito si Franco Mabanta sa issue ng mga maanumalyang flood control project? Ito sa tingin natin naratibo ho ito Ibig sabihin pagka meron nagpakalat ng kasinungaling nagpakalat ng involvement na itong si Martin Romualdez sa issue ng mga maanumalyang flood control. Ibig sabihin ho ba noon yung mga yon hindi lamang nabigyan ng extortion, nabigyan ng pera kaya nag-iingay sila. Hindi mo na kumbaga inaayos nila yung naratibo sa social media. Hindi naman ho mangmang ang ating mga kababayan para hindi maintindihan yan. Kumbaga atin lang binibigyan din dito para sa mga kababayan nating hindi nakakapansin sa mga ganyang klaseng galaw sa ating bansa ngayong mga panahon na to, mamulat ho sila sa mga kalokohan na nangyayari ngayong mga panahon na to. Rekta ho tayo sa nangyayaring privilege speech nitong si Congressman Egay Erice. May I speak on a matter of personal and collective privilege to defend my integrity against criticisms on my stand not to participate in this Congress's impeachment process. The gentleman from Caloocan has 10 minutes. Thank you, Mr. Speaker, my dear colleagues.
With due respect to the members of the Justice Committee, Injustice Committee. I cannot in conscience agree Yan. that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Nako po. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislator in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, Yan. who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna Nako. sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects. Yan. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process ng Aray ko. nakaraan. At marami pa rin mga aktibo ngayon. In particular, in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Yan. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation. Yari. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. Yan ho, maliwanag pa sa sikat ng araw. Na yung ginagawa ng mga yan, ramdam mo, kinikilabutan ho sila pag naaalala nila yung ideya na magpipresidente si Sara Duterte. Di ba? Kayo naman, oo. Yung mga Talyanista Tensiemada, mga sinungaling ho yung mga yan. Yung mga vlogger nila, naku, napakasinungaling ng mga yan. Ito ho ang realidad na nangyayari sa House of Representatives. Ito ho ang mga totoo. Ito yung mga nangyaring mga katotohanan ng ganap noong 19th Congress. Si Zaldico, ang isa sa mga nangunguna diyan sa impeachment noong 19th Congress. Siya isa sa mga talagang umes-es doon sa issue ng confidential fund. Di ba? Siya si Saldico ang bumanat kay BP Sara doon sa Appropriation Committee nung tinatalakay ang budget ng Office of the Vice President at noong Department of Education Secretary pa si BP Sara. Hindi ko natin pwedeng kalimutan yung mga detalye na yan. Dahil yung mga detalye na yan, kailangan para maintindihan natin yung mga kaganapan ngayong mga panahon na to. Kung bakit itong mga congressman na to sa pangunguna nitong si Jinky Luis, gusto ko nilang ma-impeach itong si BP Sara. Ano ba ang kadahilanan? Ano bang pinanggagalingan ng galit itong mga tao na to kahit wala namang ginawa si BP Sara sa kanila? 'Di ba? Ang pinanggagalingan ng galit nila pagka naging president at advance na 'di ba? Advance yung galit nila. Dahil pagka naging presidente si BP Sara, kung sino man ang mga padrino nitong mga congressman na to, sigurado may kalalagyan pagka naging presidente si BP Sara. Kaya para dun sa mga nagsasabi na pagka naging presidente si BP Sara, hindi mapapanagot yung mga mastermind dito sa mga anomalyang flood control project. Yung mga mastermind, gusto ho ma-impeach si Sara Duterte. Okay? Magkaliwanagan ho tayo para maintindihan ng ating mga kababayan. Yung mga mastermind, gusto ho nila ma-impeach itong si BP Sara. These circumstances put serious doubts. Is this accountability? Or is this about political leverage? Political leverage. After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later
release allocations. Yan. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Nako. Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Nako po. Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Yan na sinasabi ko. Yan ang problema dito. Di ba? Kahit nadilawan, pinklawan, dahil kini-question nila yung kabalbalan na nangyayari dito sa 20th Congress, nagmumukhang Duterte. So, hindi o Duterte supporter yan. Galit siya ano yan eh. Ayaw niya sa mga Duterte. Isa sa mga tumayo sa EJK. Pero hindi niya inisisan yung ginawang kabalbalan itong si Trililing. Di ba? Hindi niya, ito gusto niya idaan sa proseso. Kung may pananagutan si Duterte dito sa Pilipinas citizen, hindi magpapapasok ng kung sino-sino, wala naman jurisdiction sa Pilipinas para maging bis. Hindi yung ginawa ni Egay Irice. Dahil dyan, respeto natin yung ginagawa niya niyan. Pero dito sa isa na to, kahit hindi siya Duterte supporter, ganyan naman ho eh. Pagka bumabanat kayo dito sa administrasyon na to, dahil nga naman yung mga pinklawan, dilawan, karaniwan, hindi sila bumabanat. Ano lang sila, kumbaga, inaayunan lang nila mga kabalbalan ng administrasyon na to. Pero pagka ikaw bumanat, kahit na ikaw ay dilawan, ang dating mo ay para kang DDS. Naku, matatag na naman bilang DDS itong si Congressman Egay Irice. Siya pa to. Itong nasa likod. Di ba? Itong si Toby Tiangco, tinatag siyang DDS. Asawa ko niyan, pinsan ni Marcos Jr. Kaya imposible maging DDS yan. Magkaliwanagan ho tayo. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Nako po. Hindi para malaman ang buong katotohanan Yan. at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika. Yan. Upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Nako po. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral. Tulad ng NBI, COA, at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Naganap na ito. Nagmalabis. Si Pangulong Duterte, maraming inapi. Katulad ni Congresswoman Laila de Lima. Ako, dahil ako ang kauna-una ang nagsalita laban sa war on drugs, Yan. tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Ginipit. Spalit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, Yan. Yan maliwanag bumabanat din siya sa mga Duterte, di Duterte supporter yan. Yan lamang katibayan. Naku, ano yung pinapakita nila dun sa screen? Ito numero to eh. Nagkukompute na sila, gano'n. Pambira, PH, dami mo nakikita. Di ba calculator yan, ha? Kanya kayo, kinukumpute nyo na magkano kita nyo sa impeachment ni BP Sara. Kanya kayo, ha? papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa ganitong sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin? Nako. This is impunity. Impunity. At nakakatakot. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po ako natatandaan sa 5 kongreso na dinaluhan ko
Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang, dito sa Justice Committee. Bawal nga kasi. Di ba? Bawal nga yun. Tingnan niyo, ito nga si, ang tawag dito, Congressman, Congressman Marcoleta, di ba? Ganun talaga yun. Yun ang bago rules. Pag hindi membro, hindi pwede magtanong. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Yan. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, Dami pumulakda. daming collateral damage ng war. Ay, mga butante mo ba yun? Mga butante mo ba yun kung igay? Huwag mo isipin yung collateral damage. Isipin mo yung mga piniperwisyo ng mga collateral damage. Ito ako, nanlaban, collateral. Ay, hindi ganun. Hindi ganun yan. War on drugs. Anyway, tapos na tayo dyan. Focus tayo sa impeachment ni VP Sara. Kung igay, ha? Nanindigan ako dahil Hira ka. sa pagmamalabis na ito. Pero Yan. ngayon, hindi ko naman papayagan Yan. na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apihin siya. Yan. Kung gagawin natin yon, anong kaibahan natin kay Duterte? Yan. Di parang si Duterte din tayo. Banatan mo kung We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Yan. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Nako. Habang abala Realidad. Yan ang realidad, mga kababayan. Habang nakabuffet itong House of Representative, habang itong si Jude Asidre, linalantakan lahat ng pagkain dyan sa house. Sabagay, di naman kumakain sa lounge yan. Pang staff lang yun. Kumakain niya mga yan doon sa mga mamahaling restaurant, di ba? Di ko kumakain. Meron nung sariling pagkain niya mga yan. Pang staff lang ho nila yun. ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Yeah. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers, and what I believe is for the betterment of our country. Yan. Kasaysayan ng husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Agay Risen ng Caloocan, Yan. naninindigan nung EDSA 1, nanindigan nung EDSA 2, lumaban kay Duterte sa war on drugs, Yan. 40 taong lumaban sa mga political dynasties. Lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas. Patuloy na lalaban sa Administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan ang katinuan. Maraming salamat. Palakpakan natin to siya. Laban lang na laban kung di ba? Yung sinasabi ko dito, tama naman yung mga sinabi niya, yung mga punto niya pagdating doon sa impeachment. At yung paglaban niya, prinsipyo at paninindigan ho niya yon. At ating rinirespeto yon dito sa PH Update. At alam ko, mga kasama natin dito, rinirespeto din ho yan. Dahil meron tayong kanya-kanyang paniniwala dito. Pero pagka yung paniniwala natin, bumabangga na doon sa realidad, doon sa tunay na nangyayari ngayon sa ating bansa, meron na ho kayong problema. Kagaya nitong mga Talyanista at Ensaymada, yung mga taga-suporta ni Marcos Jr., ng mga bayaran. Okay? Nakikita na nila na, ay sa bagay, bayad nga pala eh. Bayad, sorry. Ba't ko ba
kinukumpara yung prinsipyo at paninindigan ng mga individual na talagang merong ganon doon sa mga ipinipresenta nila sarili nila na meron silang ganon sa social media, pero behind the scene kausap nila yung mga opisyal sa administrasyon ni Marcos Jr. na kung saan doon sila kumukubra ng kanilang kita. Baka bayaran yan, anak ng toka. Yung mga naninira kay BP Sara, bayaran ho yung mga yan. Mula sa House of Representatives hanggang sa mainstream media, papunta sa social media, sa SOCMED, lahat ho yan, mga bayaran yan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Rekta na ho tayo ngayon doon sa iba pang kaganapan dyan sa nangyari sa House of Representatives kahapon. Eto, segue ho tayo dito sa programa nitong si Atty. Rowena Guanzon, ha? Diyan sa Net25, ha? Meron ho siyang segue dito sa dito sa ganang mamamayan. At i-interview niya ho dito itong si kalimutan ho natin ang pangalan, pero malupit ho ito. Director ho ito ng foreign investor ata. Papakinggan na lang ho natin. Again, sa Usapang Matino. Usapang Matino. Ngayong araw ay mapalad tayo na naka-invite tayo uli sa ating bisita na dati na nag-explain sa atin dito ng mga economic na sitwasyon ng ating bayan ngayon. Yan. Magaling Kaya, ho yan. salamat. At nandito uli sa Usapang Matino si Ma'am Cora Guidote. Welcome! Yan, si Ma'am Cora Guidote. Palakpakan ho natin. Magaling ho yan. Pinapakinggan ho natin pagkausaping ekonomiya at lagay ng ating bansa ngayong mga panahon na ito. Mahusay yan, mahusay. Salamat po, Atty. G. Yeah. Alam niyo naman na gustong-gusto ko kayong kakwentuhan eh. Wala pong badagulan dito sa Usapang Matino. Usapang Matino. Pero ang topic ko natin ngayon ay ang economic situation ng ating bansa. Kasi po, puro na lang impeachment. At kung ano-ano ang mga pinag-uusapan. Pero ang dapat itukoy natin ay ang ekonomiya. Yan. Dahil dito, ito ang scorecard ng BBM, di ba? Bawat presidente ay hinahatulan according sa scorecard niya sa economy ng bansa. Kaya, Cora, let's talk about itong analysis mo sa economic indicators, Siguro start tayo sa inflation. Yan. Ano po ang current inflation rate ngayon and what does it mean? Ano po ibig sabihin yan? Actually, kalalabas lang ng inflation number for April, which is 7.2. That's higher than yung March. March was 4.1. Nung February, 2.2. So you can see yung trend, paakyat talaga, Oo. Tingin ko, aakyat pa yan. So ano ibig sabihin nito? So lahat ng presyo ng bilihin, Bullish, bullish. Bullish. Bullish ang inflation. Yung trajectory pataas. Yung trend pataas. Ano lang. Pag nasa top na, benta na. actually, pag tinignan mo pati yung breakdown ng mga commodities, lahat sila tumaas. Except yung education service, pero tingin ko hahabol din yan eventually. Bullish. Tataas din yan. So, and then, connect Bullish natin ang dun sa lumabas pa lang ngayon na unemployment numbers, Kasi, makikita mo na ang walang trabahong Pilipino ay 2.6 million. Ngayon, yung underemployment, yun yung tumaas. Kasi yung unemployment medyo lumit ng konti, pero mataas pa rin yan kasi 5% eh. Wow. Pero explain mo nga sa amin, Ma'am Cora, ano yung underemployment? Yung underemployment, yan yung mga nasa labor force na nakahanap ng trabaho pero part-time o kaya less than 8 hours yung kanilang kaya hindi yung full potential nila at saka yung So, kung ano or yung mababa pinag-aralan sa nila. kanilang pinag-aralan. Correct. Yan. Oo. Kunyari, ay criminology graduate, tapos ngayon ay security nagtatrabaho sa security guard. O kaya private na bodyguard. Yan po ang underemployment. Kasi ngayon po, sa kahirapan, ay kahit ano na lang pong trabaho, basta may mapasukan lang. At meron po silang support sa kanilang mga pamilya. Basta legal. Basta legal lang. Hindi yung tipong nangingikil.
Hindi yung hindi nagpapabayad sa administrasyon. Diba? Yung hindi para maging trolls, para ipagtanggol yung naratibo ng bangag administration. Basta legal lang, hindi illegal. Okay, doon lang tayo sa legal. Mahirap po yun pag pinasok yung illegal, baka ma-interrupt din kayo na So yan, 6.3 million ang underemployed ngayon. Oh, ang dami. Galing yan sa 6.1 Ang dami. million. So, i-add mo yung 6.3 sa 2.6 million, no? So, that's about 8.9 million. 8.9 million. Yung talagang medyo mahihirapan talaga dahil pataas talaga ang presyo ng mga bilihin. Yes, diba? and akala ko ba, Cora, sinabi ni BBM na magpa-price control siya? Wala siyang magagawa kasi hindi naman siya handa eh. 'Di ba? Una-una yung hindi sila makapagbigay ng subsidiya dahil nga Deficit. may hinahabol pala silang revenue target. No. Kasi nasa GAA pala na pag hindi nila naabot yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed Correct. funds. Na sinasabi natin, dapat zero unprogrammed funds na. Oo. Kasi gagatasan tayo ng gagatasan ng gobyerno natin sa kakatax nyo, lalo na yung 12% VAT na yan, na ang mahirap ay talagang lalong nahihirapan dahil sa 12% VAT na yan, na ayaw naman ngayon ng BBM administration isuspend mo ng pagkolekta habang tayo ay may fuel crisis o kaya isuspend mo na ang collection ng excise tax. So, anong ibig sabihin nito sa buhay ng karaniwang Pilipino? Ayun nga, hindi nila may babayang tax at saka hindi sila makapagbigay ng subsidiya. So, yung maski gusto nila magbigay ng ganyan, hindi nila kaya. So, Kasi hindi nga, kaya. yung program dyan nanggagaling, kagaya ngayon, impeachment ang priority nila, di ba? At maraming haka-haka na pag bumoto ka sa impeachment, meron kang Incentive. Oo, may incentive ka. So, maaring galing yun sa unprogrammed funds. Di ba? Oh, yeah. So, yun yung mga spekulasyon ngayon eh. Kaya hindi nila maibaba yung tax. Oo. So, kawawa talaga yung masang Pilipino kasi hindi nila maibsan yung effect ng oil crisis Hindi yung ngayon. kawawa talaga. Maliban dyan, hindi ba may 2 trillion na dapat bayaran every... Yun nung issue ni Franco Mabanta, kung naghihintay pa ho kayo ng update doon sa doon sa nangyari na yun sa kanya. Wala na ho, huling update na ho natin yun. Baka huling video na ho natin yan para talakayin niya ang di umanong extortion na ginawa niya, gusto niyang mangyari kay Martin Romualdez. Hindi na ho natatalakay. Marami ho tayong issue ngayon. Kailangan ho talaga nating pag-usapan itong lumalalang presyo ng mga pangunahing bilihin, paano tinutugunan niya ng Marcos administration, yung issue ng flood control. Pinakahuli ho sa ating listahan ay yung impeachment kasi para sa atin, yan ang walang kakwenta-kwentang usapin ngayong mga panahon na to. Yung impeachment ni VP Sara. Inflation, flood control anomalies, yung dalawa ho na yan, talagang yan ang ating tututukan sa mga susunod nating video. Diba? Tsaka yung impeachment ni VP Sara. Papakita ho natin na talagang pamumulitika lamang yung impeachment na yan. Walang kakwenta-kwenta. year ang gobyerno para sa mga inutang. Kaya siguro rin ayaw talaga nilang ibaba ang tax. Kaya that's another one, no? Kasi tumaas din talaga yung debt service ratio ng Pilipinas. Magkano ang total debt ngayon, di ba? 18 nung isang taon. So kung ang deficit 18 mo... trillion. 18 trillion. So kung ang deficit mo this year is 2 trillion, so magiging 20 trillion this year, di ba? Okay. So, Tsaka, syempre, statutory yan. Kailangan ng obligasyon na pagbabayad ng utang ay uunahin ng gobyerno. Yan ang sinasabi ng tinatawag na statutory obligations ng gobyerno. Sinasabi ni Dr. Winnie Munsod, and I agree, na dapat wala na, zero na yung unprogrammed funds na yan. Yan pala yung inahabol nila. Na may quota pala sila para magamit nila yung unprogrammed funds, may quota silang kukolektahin sa ating mga sa ating Kaya taxpayers. hindi nila ma-give up yung mga VAT at saka yung mga excise tax. Para may unprogrammed funds, and do not forget mga kababayan, diyan nanggaling yung parte ng ghost
flood control projects. Yes. Diyan kinuha ng BBM administration ang pondo sa ghost flood control projects doon sa mga unprogrammed funds. Kasi ginawa yung parang kung sa English pa, kitty, di ba? Parang bulsa-bulsa niya yan na parang hindi kasi nakalinya dyan kung nakalagay kung ano talaga yung mga projects na yan. Basta lump sum lang siya, unprogrammed funds. Pero ngayon, malaki ang allocation sa mga farm-to-market roads. Correct. That's the new flood control. The new flood control is farm-to-market roads. Di ba sabi ni Senator Amy, parang hinimay-himay nila ang program ngayon para mas mahirap matrace. Mahirap nakawin? Oh, mahirap. Mahirap matrace. Mas mahirap matrace, mas madali nakawin. Ang hirap kasi, ang oposisyon sa Senado ay kukonti lang. Kaya ang hirap din na lumaban dito sa usapin ng budget Kaya dahil ang minority ay ibiro mo nagsasalita pa si Congressman ni Andrew Libisto pinutulan. Pinutulan, oo. Pinutulan na ng microphone at stricken from the records ang kanyang mga salita, di ba? Ang nakikita ko, kung doon sa Senado ay nahihirapan mga opposition senators na i-contradict or expose these vulnerabilities in the budget, imagine that, yan na lang yung natitira sa atin, ang Senado na may mga opposition na pwedeng mag-question sa budget na yan. Hanggang ngayon may unprogrammed funds pa dyan si BBM. Magkano ba yun, Ma'am Cora? Unprogrammed ngayon? Ito. More than, I think, about 900 million pa yata. Grabe. Or abot pa ng billion yan. Diba? So, 900 billion. 900 billion. Or, hindi ko na sure. Pero, It's in billions of pesos. basta billions. Oo. Mga kaibigan at kababayan, kaya po tayo talaga kukolektahin talaga yung squeeze blood out of stone kung sa English pa. Kasi may hinahabol na quota Quota para pala. mailabas nila, magastos nila ang program Mga walang funds. yang to. Uli. At Kaya po alam na nga, natin, maganda itong ginagawa ninyo kasi na-explain ninyo sa taong bayan kung ano talaga nangyayari sa budget, sa ekonomiya. Kasi Walang yan to. mahirap rin intindihin, lalo na kasi ang economics, madalas nasa English yan. No? yan. So, kailangan talaga Mahirap natin yan, economics. tagalugin at maipaliwanag sa taong bayan. at itong fuel crisis, dinadaan nila sa ayuda-ayuda, tapos wala namang pababa ng konti, pero palagay mo, Ma'am Cora, ay babalik pa ito sa dating presyo? Ang gasolina at diesel? Depende kasi ang crudo mataas pa sa yung Brent crude is still $113 per barrel. Yun. No? Nanggaling yan sa 60, di ba? So malayo pa yung yung That's kumbaga, almost double. Oo. Oo. At ito ngayon ang Strait of Hormuz, close open. Sasara, ibubuksan. Pero Oo. magtataka ka, Attorney G, kasi yung crudo tumaas ng 60%. Pero yung tama ba? Mga 60% ang tinaas ng crudo. Pero yung diesel, 160% ang tinaas. Aray ko. Diba? Yan pa naman ang mga jeepney. Oo. At mga bus. Doon ka magtataka, bakit pinabayaan nilang umakyat ng ganyang kataas yung diesel? Oo, di ba nagrereklamo yung isang tao, nakita ko doon, na sinasabi niya na bakit ganito, ganyan-ganyan. Hinihimay-himay niya yung numbers. Tsaka mga kababayan, itong fisher folk, crudo din ang ginagamit niya. Yes. Wala silang ayuda. Mga bata. Kaya yan naman yung ating mga isda sa merkado ay tumataas na rin, di ba? Wala na. Kaya nga lahat yan tataas kasi syempre prime commodity ang langis. Oo. At gasolina. Yes. Mahina talaga ekonomiya natin pag may crisis sa langis dahil po i-imbak tayo, di ba? We import. How much percent, how many percent of I think ang fuel na ini-import natin? 100% ang crudo kasi wala naman tayong crude oil production. Tama. Meron tayong natural gas. Pero I think pati yun lumiliit na di ba? So this December pa yata yung bagong project na magbibigay ng natural gas sa atin. Which can also be delayed.
Yeah, pwede rin. Oh. Hinihimas-himas lang tayo ng BBM administration para huwag tayong masyadong magalit. Sabi, dumating na yung kanyang in-import na fuel galing sa Siberia. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung yan ba ay ma-refine at kailan yan magiging ready sa merkado. Actually, kung pakinggan mo si Secretary Lazaro ba yun? Sabi niya, they have to make sure na hindi sila masanction ng US. Kasi if they're going to buy from Russia, may mga nakakabit daw na sanction pag hindi inayos yung financial side. No? Yung financial clearance, kumbaga. Kaya hindi ko alam kung talagang makakapag-import sila ulit. Kasi nakapag-import sila ng 2.8 million barrels nung umpisa, yung isang barko ng Russia dumating. Pero yung succeeding imports, parang hindi yata natuloy or something kasi they're afraid of the sanctions. Kasi ang Amerika, ang number 1 na bibigay ng grants and aids Yes. sa Pilipinas. Tsaka yung At saka ano, number 1 trading partner. Oo, yung currency, yung kumbaga, yung banking system ba, No. nakatali sa Bank of Dollar. International Settlement and we're tied to the US dollar. At magkano na po ang dollar ngayon? 61.30. Aray ko! Grabe. Diba? So, nanghina din yan for many reasons. Unang-una, pag tinignan mo kasi ang dollar, ang inflow niyan, foreign investments, remittances, tsaka bank loans, diba? So, yung remittances medyo nanghina rin ng konti, although tumaas pero hindi kasing taas ng last year. Siyempre affected yung mga workers sa Middle East. Yes. Yung outflows, foreign capital flight, bayad sa utang, at saka imports. So syempre tumaas ang imports tapos capital flight. Kasi Oo. maraming investors na turn off. Wala. Oo. Oo. Actually, pati yung investment inflow humina talaga. So, kaya, Tapos yung imports, dahil mahal yung dollar, biro mo ang Yes. peso mo pag ikaw ay nag-i-import, halos ang maalala kong lowest na doon 50 eh. Ngayon 61. So it is now more expensive for you to buy goods dagdag sa inflation. Yes, import goods because the dollar now is more expensive. Because you import goods using dollars. Lalo ng bigas. Bumibili ka ng dollars na bigas sa Vietnam. Kaya mga kababayan, yung dollar na exchange rate na yan, importante po yan. Kasi biro mo naman pati bigas natin ay inaangkat pa natin sa Vietnam. Nako. Konektado yan lahat eh. Thailand, Oo, konektado lahat. So, yung cost of business mo, kunwari, yung peso nga, no? So, kung ikaw foreign investor, syempre gusto mo, yung profits na magagawa mo dito sa Pilipinas, hindi bababa. Kaya lang, kung mahina yung piso, pagka rinimit nila yan sa bansa nila, mababa rin yung conversion rate, di ba? Ikalawa, tumaas din ang interest rate. Tinaas ng BSP yung para siphon off daw sila siphon off and slow down the inflation. Pero it's not going to work now kasi cost push tayo eh. Hindi naman excess liquidity yan kasi mahina ang ekonomiya. At saka yung sinasabi nila excess liquidity, nasa bulsa yun ng mga kawatan. Correct! Nasa maleta po yun. Wala siya sa Wala sistema. naman po sa merkado yun eh. At saka baka nailabas na sa ibang bansa. At saka biro mo, at saka binibili na nila ng gold, mga jewelry, mga... Lote. Alam mo kayong mga magnanakaw kayo ng laban ng bayan, kayo talagang pahirap sa amin eh. Kayo talagang nagpahirap sa mahihirap. Kaya mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan na itong nagpapahirap sa atin, ito yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya yung sinasabi ni Martin Romualdez na hindi ako ang mastermind. Ang sinasabi natin kay Martin, sino sir? Sino? Sabihin mo na sir, para naman kami makatulog naman ng mahimbing na. Kaya ang importante po talaga ay sugpuin ang korupsyon dito sa bansa natin. Kasi yun na sinasabi, paano mo nga naman masaipon yung Bangko Sentral, itataas yung interest rate, ha?
para yung mga pera na Nasa sirkulasyon. sa sirkulasyon o yung mga pera mo dyan na hindi mo naman ininegosyo, ipasok mo na lang sa bangko, kaya ang interest rate mataas. Tinataas, Di ba? Ang sinasabi ni Ma'am Cora Guidote, marami naman dyan sa pera na nagkakalat dyan, hindi naman yan papasok sa bangko dahil nakaw yan di ba? Which is true dito sa situation ng Pilipinas simula pa nung nagka-ghost flood projects kickbackan since 3 years ago. So, anong mangyayari ngayon, Ma'am Cora? Tinaas ang interest rate para kuno mabawasan ang pera dyan sa sistema at para maibsan ang presyo ng bilihin, di ba? Hindi po ba that's a killer formula for recession? Actually, yung tawag ko nga dun sa monetary policy na yan is a beating the dead horse policy. Kasi maski gaano i-whip mo yung kabayo, kung walang gana, di ba, hindi yan tatayo. So ngayon, Patay na. Patay na. Kaya beating the dead horse nga. So patay na yung kabayo. So hindi mo kailangan yung ganyang policy kasi lalong manghihina yung ekonomiya. Oo. Ganon. Di ba? So kasi magko-convert din yan sa sa inflation. Kasi yung cost ng mga korporasyon na mangungutang, 'di ba? Tataas yung fixed cost nila. Mangungutang sila. Mangungutang sila Kasi ngayon mahina ang stock market. So mahirap mag-raise ng pera sa stock market. Kasi yun yung alternative nila. O kaya mag-i-issue sila ng bonds. Utang din yun, di ba? Nag-i-issue nga ang government. Kaso nag-negative yung ating credit rating. So ibig sabihin, tataas din talaga yung borrowing cost natin. Patay na. Both foreign and domestic. Kasi sa domestic side, tinaas naman ng Bangko Sentral yung interest rate. Diba? Patay na. So yung tatlong yan, peso, yung interest rates, at saka yung inflation, it's a very strong disincentive for any investor to come to the Philippines. Wala na nga ang balita ko, Cora. Pati daw mga Pilipino na maraming pera, doon na nag-i-invest sa Vietnam o sa China. Kasi wala rin Pag dito ka, mataas ang cost of production mo Lalo na yung kuryente, di ba? Grabe Isa yung tayo meron. sa pinakamataas na cost ng electricity. At bakit? Ma'am Cora, explain kasi natin. nga crudo, nag-i-import tayo ng crudo. And mostly mga oil-fired power plants ang At dyan sa Meralco bill natin, meron pang VAT. Meron mo yan. Babayaran mo pa yung, ang tawag dun sa mga assessment na nung una pa, systems loss. Oo. Bakit ba tina-charge nyo sa amin yan ng systems loss? Meralco, sumagot nga kayo dyan. Bakit naman tina-charge nyo pa sa mga tao, sa consumer yung systems loss nyo? At ito namang gobyerno natin, ay mayroon pa tayong binabayarang 12% VAT? Grabe naman yan. Papatayin nyo talaga. Papatayin nyo na talaga mahirap. Grabe, napaka-informative ng talakayan na to nila Attorney Ruben Aguanzon at dito si Ma'am Cora dyan sa Saganang Mamayan. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas.